Ito po kasi mga kababayan, si Senator Robin Padilla gumawa na naman ng eksena. Gumawa na naman ng eksena to si Robin Padilla. Gumawa na naman ng kabobohan niya. Tawag dito. Nagkalat na naman ng kabobohan niya. Oo. Hindi ko alam kung paano pa humihinga to si Robin Padilla. Alam niyo kung bakit? Sa sobrang bobo niya, dapat kailangan isipin niya kung kailan siya humihinga. So, yun? Parang nakakapagtaka na hanggang ngayon ay buhay pa siya. Di ba? Ewan ko. May ginawa na naman kabobohan to eh. Pero alam nyo, mga kababayan, itong kabobohan niya, backfired on them. Nag-backfire, guys. Oo. Nag-backfire ito sa isang propaganda. Sorry, di pa nag-backfire. Practically, it's because of them. Kasi di ba may kinakalat sila na ito, tulad nito, papakita ko sa inyo. Saan na ba? Ito. Naalala ito website na to, pinag-usapan natin nung Sunday. Oo. Ay, nung Saturday pala. Loved by the Filipino people. Di ba? Sabi nila. Si Rodrigo Duterte daw. Loved by the Filipino people. Yan. Sabi. Pero mga kababayan, mukhang dahil dito sa ginawa nila Robin Padilla at ng mga ka-DDS niya, napatunayan na hindi mahal ng sambayan ng Pilipino si Rodrigo Duterte. Legit. No joke. Oo. Hindi siya mahal ng sambayan ng Pilipino. Ito si Rodrigo Duterte. Hindi ho talaga. Gustuhin ko mang sabihin na mali ako. Oo. Hindi ho talaga. Napatunayan na, it is a fact na hindi love ng Filipino people si Rodrigo Duterte. Bakit? Paano ko napatunayan na hindi siya mahal ng sambayan ng Pilipino? Kanina kasi, nagpunta etong si Mocha tsaka si Robin sa Korte Suprema. Nagpunta sila eh. May pictures pa nga si Robin, meron siyang hawak-hawak na maleta. Punta siya Supreme Court. Oo. Tapos, ano nangyari? Nagsumiti sila ng petisyon sa SC. SC. Siya SC. Nagsumiti sila ng petisyon sa SC. Oo. Ano nangyari mga kababayan? Itong petisyon na to ay para usigin ang Korte Suprema na magbigay na ng desisyon o mag-render na ng kanilang desisyon sa petition for certiorari ng kampo ng pamilyang Duterte laban sa pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte. So yun yung petition na yun. Ngayon mga kababayan, akala nila okay na. Akala nila okay na, guys. Oo. Dahil nagpunta sila SC, may nakuha sila mga pirma. Marami sila nakuha ang pirma, guys. Promise. Marami ho sila nakuha ang pirma. Para dito sa petition na to na magdesisyon na ang Supreme Court doon sa pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte. Sabi, nagtungo si Senator Robin Padilla at ang ilan pang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa Korte Suprema nitong Lunes ng hapon, March 30, upang humiling sa mas mabilis na pagproseso at pagbibigay solusyon sa mga petisyong naiuugnay sa mga kaso ng dating presidente. Sabi niya, "Bring him home," sabi ni Robin Padilla. "Bring him home." Ganun si Robin Padilla. Sabi pa niya, "Nandito po kami muli para dalhin po namin sa ating kataas-taasang hukuman ang mga nakala po nating pirma. Mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyon na ng ating mga hukom yung amin pong hiling na patungkol sa dating Pangulo na Rodrigo Roa Duterte." Sinabi na naman niya, oo. Asa na yun?
Mga kababayan daw. Parang napakarami. Ano? Marami naman in fairness. Oo. Marami naman in fairness. Mm. Ito sabi. May dala po kaming 304,000 na mga pirma. Agoy! Uy! Agoy guys. Oo, agoy. 304,000 lang. Anyari? Bakit 304,000 lang? Bakit 304,000 lang, guys? Oo. Anyari? Bakit 304,000 lang? Ulit-ulitin ko talaga yun. Bakit? Kasi mga kababayan, sila mismo ang nagsasabi si Rodrigo Duterte daw is loved by the Filipino people. Ilan ho ba? Ilan ho ba ang botante? Botante na lang ha. Huwag na ho muna natin pag-usapan yung total population of the Philippines. Marami yan. Mga 120, 150 million na yata tayo ngayon if I'm not mistaken. Ito na lang muna. 70 million voters. 70 million voters, mga kababayan. Kasi kung loved by the Filipino people, I was expecting mas marami pa sa 300,000. Mas marami pa sa 300,000. Filipino people eh. Ibig sabihin, majority, karamihan ng kababayan, mga Pilipino. Oo, karamihan. Ibig sabihin, madami. Pulutong. Oo. Eh di ba niyayabang pa nga nila yung 32 million votes si Sara Duterte? Asa na yung 32 million? Alam nyo kasi mga kababayan, kung lehitimo na ito talaga ang sentimiento ng taong bayan, eh sana makakuha pa sila ng masigit pa sa 304,000. Di ba? Kahit kalahati man lang ng 32 million, 15 million. Di ba? O kahit hindi na kalahati, kahit 15 million lang. Di ba? Pero hanggang 304,000 lang. Bakit? Ang dami nilang pinuntahan. Di ba? Nag-Luzon, Visayas, Mindanao sila. Eh kung talagang totoo na si Rodrigo Duterte ay minamahal ng sambayan ng Pilipino, eh ba't parang wala yatang pila sa mga pirmahan nila? Partida mga kababayan ha, nagpapirma pa sila kung saan malakas ang mga Duterte. If I'm not mistaken, ang pirmahan nila, Cebu, Davao, Pampanga, may Tarlac pa nga yata eh. Tarlac, etc. etc. 0.004% lang daw sabi ni Pepe Malonzo. Di ba? Bakit 304,000 lang kinaya nyo? Akala ko ba malakas? Duterte lang sa kalam. Oo. Nasa na yung 32 million na pinagmamalaki? Sinasabi nila, si Sara Duterte, mas marami pa siyang boto kaysa kay Bongbong Marcos. Oo, 32 million si Sara, si Bongbong 31 million lang. O, nasan ngayon yung 32 million? Nasan? Kahit sa population ng Davao City, kulang 300,000. Correct. Ilan ba ang Davao City? Mga nasa 1.5 million citizens. Residents. Diba? Kasama pa mga OFW dyan. Tsopaeng, correct. Oo, halo-halo yan. Ngayon, ang hindi ko malaman, mga kababayan, kung ito ba, itong 304,000 ba, ay dagdag doon sa 150 na una nilang isinumite. From what I know, kasi di ba may 150 pa sila na una. But then again, mga kababayan, kung iisipin mo, o sabihin natin, isama na natin yung 150 nung nauna. So, ilan lang yan? 454? Ha? Nangyari? Nasaan yung 32 million na niyayabang nila?
1.8 million residents ang Davao City. O, di ba? Ano, maniniwala pa ako kung ano eh. O, halimbawa, nag-survey. O, sige. Nagpapirma sila sa Davao City. Iuwi natin si Digong. O, pirma. Sige, wala problema. Salamat sa super chat, Ate Annabeth. Loved by the Filipino people, yet the total signature says, Tay, ikaw na lang. Salamat sa super chat. Wow naman! Wow! Wow! Diba? Let's say, Davao City, kung 1.8 million at lahat sila ay solid Duterte, eh I would expect na meron ka 1.8 million na pirma. Oo. Kasi di ba, pag trabahuhan mo, mag-house to house ka. Mag-house to house ka. Ikutin mo lahat doon. Di ba? Shoutout kay Chris Ulo. Dito si Chris Ulo, guys. So, shoutout kay Chris. Di ba? Nasaan na yung sinasabing lakas? Oo. Marilu, ano pa nga? Sorry, hindi ko mabasa yung name. Kulang. Ate Marilu, salamat din sa yung super Wow chat. naman! Wow! Wow! Yun. Di ba? I would expect, mga kababayan, kahit sabihin natin sa Davao City sila eh. I would expect, kung 1.8 million na total population, o di I would expect ay 1.8 million peso turnout sa signatures. Oo. Eh kaso hindi. 300 po. Anong gawin natin dyan? Anong gawin natin? Hindi pa nga umabot ng 1M, di ba? Wala eh. Ang weird. It's so weird. So now, we're left with the question, nasaan talaga ang lakas? Nasaan ang malakas? Bakit hindi madama? Robin Padilla, nasaan ang malakas? Oo. Bakit 304,000 lang ang pumirma sa petisyon nyo? Oo. Imagine, ilang buwan na sila. Ano sabi ni Joey? Sabi ni Joey, parang 4 na buwan yata silang 4 na buwan na yata sila nagpapapirma eh. Tapos 304,000 lang ang pumirma. Again, mga kababayan, i-expect ko. Kung love ka talaga ng taong bayan, i-expect ko na pila. Gugustuhin talaga ng taong bayan na iuwi ka sa Pilipinas. Eh kaso may problema. 304,000 lang ang pumirma. Now, this will now work contrary. Kontra na ito sa mga propaganda ng mga DDS. Bakit? Eh, ang propaganda kasi nila, di ba? 32 million sila. Ano pangalan ng taga Cebu? Yung taga Cebu na yung may kasong libel. Oo. Yung taga Cebu na DDS vlogger, oo siya, si Jun Abines, oo. May pabanta-banta ka pa. Oo, napapatayin nyo ang political career ng mga pipirma sa impeachment ni Sara Duterte. Tapos ang numero nyo, 304,000. Ano yun? Kagat ng langgam? Ano yun? Mas marami pa yung subscribers ko kaysa pumirma kayo sa akin. Dito sa na to eh. Ilan ba yung subscribers ko? Wait. Hindi ko alam. Ilan ba yung subscribers ko? Wait lang. Asan na yun? Wait. Tama. Mas marami pa nga subscribers ko kaysa dito sa mga pumirma na to eh. Ano ba namang klase yan? Diba? Mas sikat pa ako kay Digong. Mas marami pa pala nagmamahal sa akin kaysa kay Digong. Diba? I mean, think about it, mga kababayan. Think about it. Asa na yun? I-highlight natin yung 304,000. Ayabang pa ni Joey, oh. All verifiable, 304,000 strong. Ano sa'yo strong? Asa yung strong 304,000? Sabi ko nga sa inyo eh, mas marami pa yung subscribers ko kaysa dyan eh.
Sinungaling ang wala. Ano, pakita ko sa inyo. Asa na yun? Natawa naman ako dun. Oh, ayan oh. 304,000 strong. Oh, asan yung 300 strong? Ano strong? Mas marami pa nga ako subscribers dyan. Eh, sabihin, mas marami pa nagmamahal sa akin kaysa kay Digong. Oh, di ba? Ay, goodness. Ano ka lang, Timaklo? Diyos ko. Di ba? Kung para sa kanila, ito again, I'm just using this as an example, just to show the irony of their statement. Kung para sa kanila, loved by the Filipino people na, yung 304,000, paano na ako? O di mahal na talaga ako ng Filipino people. SB19 fans lang, taob na sila. Correct. O, isa pa yan. Oo, Jay Carino. Asaan ang 5 million ni Mocha Uso? Nasa na? Oo. Maski nga sa election, hindi siya maipanalo ng 5 million niya eh. Oh. Di ba? 432k strong. Correct. 432k strong, sabi ni Chris Angel. Oo. Di ba? Wala lang. Kaya ko lang siya pinakita, mga kababayan, kasi it goes to show how ridiculous these DDS are. As in, sobrang ridiculous na sila. May nakita pa akong post kanina. DDS somewhere in Europe, sa Hague yata. Nagpapalit ng plaka. Ang nilagay niya sa plaka niya, Digong. Oo. What the hell? Ano na lang pinanghahawakan nyo, mga DDS? Emosyon? Yun na lang ba? Hype na lang ba ang pinanghahawakan nyo? Wala na? Nawala na kayo ng logic. Nawala na kayo ng common sense. Nawala na kayo ng moral. Ano na lang pinanghahawakan nyo? Hype? My God. Wala. Hype na lang talaga meron dito. Hype na lang meron sa mga hype na to. Meron pang isa. Meron pang isa, guys, ha. Ito, ha. Let's be kind to animals. Let's be kind to animals, guys. Anyway, mga kababayan, dito na tayo sa ating live stream today. Please don't forget to like and subscribe. God bless. See you tomorrow, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.